Ano po ba ang AKAP program at ano ang pagkakaiba nito sa AIX? Kasi kanina may nagkomento po dito na bakit pa tayo mag-AKAP? May AIX naman. Yan nga po, ma'am. So ito ang ATAP program po, ay yung Ayuda sa Kapos at Kita program. So ito po ay tumutulong sa ating mga low income at minimum wage earners bilang panlaban na rin sa banta ng inflation o yung pagtaas ng mga pangunahing bilihin. At sa mga nakalipas na past couple of months na implementation ng AKAP, ay marami po tayong natulungan, over 4 million na ating mga kababayan ang ating natulungan through AKAP. So yung mga apektado ng inflation, gayon din yung mga apektado ng mga nagdaang bagyo. Dahil sunod-sunod nga po yung mga bagyo nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. No? So natulungan din natin sila. So napakahalaga po ng programang AKAP dahil mas marami tayong nabibigyan ng ayuda, lalo na sa mga panahon na nangangailangan ng ating mga kababayan. So, linawin lang po natin, no, yung AKAP program ay para dun sa mga below minimum wage, tama po ba? Tapos yung Yes, Oo, tapos yung assistance for individuals in crisis ay yes. Yes, ang AIX po ay isang social safety net. This covers everyone. So hindi tinitingnan kung mahirap ka o kung ano ang estado mo. So basta tinamaan ka ng krisis sa inyong pamilya, may nagkasakit, may namatay, may kailangan ng food assistance or anything na kayang ibigay ng ating pamahalaan ay matutulungan, lalo na yung mahirap magkasakit sa ating bansa dahil mahal ang ospital. So particular ito yung medical assistance. Binibigyan natin sila ng panggamot, pang-treatment, pang-chemotherapy, pang-dialysis, pang-hospitalization. So napakahalaga ng AIC. So yun yung difference, no? So yung mas targeted, yung AKAP, for minimum and low income earners. And then itong AIC naman, this covers almost everyone basta tinamaan ng krisis. ayun po mga kapatid, malinaw na po yan, ha? Okay, malinaw din po sa atin na dapat below minimum wage, no? Kasi medyo 2 beses na natin mention dito. Pero paano nila yan mapapatunayan po, Sir JC? Paano kung walang payslip? Opo, kabilang din dito yung may mga nasa informal economy na, so yung sabi niyo walang payslip. So may sertifikasyon mula sa barangay. May mga dokumento tayo na nire-require na siyang i-assess ng ating mga social workers kung kwalipikado sila makatanggap ng ayuda mula sa programa. Anong klase mga dokumento po ang dapat ipepresenta po nila para po mag-qualify dito sa AKAP program po? Kasi sabi po ninyo, kung wala pong payslip, merong mga dokumento, no, na kailangang i-present. Punta lang po sa barangay ay makukuha ito. Para po pagpunta nila doon, alam po nilang i-expect nila kung ano pong kukunin nila sa barangay. Yes, yung certificate of residency, and then kung yung may mga nasa informal economy, yung mga drivers, yung mga tricycle operators, so certification mula doon sa kanilang organisasyon sa TODA. So mula naman doon sa mga riders, so yung merong certification ito mula doon sa nag-ooperate ng ride-hailing app o ng kumpanya. So may mga iba-ibang dokumento tayo na nire-require, so depende doon sa kung saan sektor sila nabibilang. So merong mga kasambahay, yung mga domestic workers, merong mga karpentero. So ito yung mga particular na tinutulungan itong ating programa. So pagpunta naman po ninyo ng barangay, no, kung kayo po ay nais na makasali or maisali dito sa AKAP program, alam na po ng barangay kung ano po yung ibibigay po sa inyo, ano po yung kailangan nyo para po mapabilang po kayo sa AKAP program.